Through the eyes of an orphan, we see pain here on earth. All the hunger and starvation this world is going through. There are wars everywhere, people dying here and there, but there is hope. It's not the end. We are bound for glory. This is not our home. This is not where we belong. God prepared a place for us to be happy eternally. One day we'll be there with His bright glory to share. There will be no sorrow, there will be no pain. There we will see Jesus face to face. At times our problems just get too much, and we feel like giving up. When we've really fought the hardest, yet we fail in the end. Our friends have gone away, everything seems just in vain. But there is hope, it's not the end. We're bound for glory. This is not our home, this is not where we belong. God prepared a place for us to be happy eternally. One day we'll be there with His bright glory to share. There will be no sorrow, there will be no pain. There we will see Jesus face to face. We all desire to live in a perfect world. It may not seem, but we're heading there. This is not our home, this is not where we belong. God prepared a place for us to be happy eternally. One day we'll be there with His bright glory to share. There will be no sorrow, there will be no pain. There we will see Jesus face to face. Mayong gabi sa tanan nga mga kaigsunan ug mga kaigalaan nga nagasunod ug nagapaminaw sa atong broadcast sa Hope Channel Dumaguete. Ining kagabion ako nag-aabi-abi kaninyo sa pagpadayon sa pagpaminaw, sa padayon sa pagsubaybay nini nga programa. Akong isaad sa inyo nga human sa 7 ka adlaw nato nga panagtuon sa pulong sa Dios. Duna kamoy makuha, duna kamoy mapupo ug matabangan ang inyong espirituhanon nga kinabuhi. So niining kagabion ato dayigon ang Dios ug ato siyang pasalamatan na iya kitang gitagaan o bulawanon nga kagayunan nga din kita makahimo sa pagtuon siyang bilinhong mga pulong and be blessed spiritually. Niining kagabion mga kaigsunan, ang atong pagtuon sa pulong sa Dios niining simanaha na sentro kini siya sa kinabuhi sa mga biblical characters. Unya kita magakuha og mga prinsipyo sa pagkapinialan
sa ilang nga kinabuhi. Sa atong unang bahin, sa atong pagtuon nining simanaha, ang uluhan mao kini the acts and culture of the called. Ug sa Binisaya pa, ang mga buhat ug mga kultura sa mga tao nga pinili sa Ginoo. Ang balaang kasulatan sa Hebrehanon kapitulo 8, kapitulo 11 bersikulo 8 nag-ingon, by faith Abraham obeyed when he was called to go out to the place which he would receive as an inheritance, and he went out not knowing he was going. Mga igsoon ug mga higala nga nagapaminaw karon ni gabi, atong tun-an niining kagabion ang kinabuhi niining usa ka tawo nga gitawag sa Dios. Gitawag siya sa Dios sa pag-adto sa usa ka luna, sa usa ka lugar nga wala siya nasayod kun asa dapit. O sumala sa record sa balang nga kasulatan nga siya miadto, mga kaigsuonen. Ang balang kasulatan nagsulti sa matag usa kanato nga kita naluwas sa grasya pinaagi sa pagtuo. Og si Apostol Paul nagsulti og klaro og iyang gisulat sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 abot sa 9 nga nag-ingon, for by grace you have been saved through faith, and not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Mga kaigsunan mo nang gisulti sa Ginoo sa balang nga kasulatan nga ikaw ug ako naluwas pinaagi lamang sa grasya sa Dios. Dili kini siya pinaagi sa atong mga binuhatan, kini gasa sa Ginoo aron walay usa ka tawo nga magapasigarbo sa iyang kaugalingon. However, we have acts and culture to practice as a person called by God to the ministry of saving souls for His kingdom. Ang matag usa ka nato igsoon nga nagatuon ni Ginoong Hesus gitawag sa Dios ug ato siya pasalamatan sa maong pribilehiyo nga atong naangkon gikan kaniya. So ato diskubrehon niining kagabion ang mga buhat ug ang mga kultura sa usa ka tawo nga gitawag sa Dios diha sa iyang buluhaton ug diha sa iyang nga iglesia. Igsoon ug higala, kining mga buhat ug maayong kultura usa kini ka buhi nga pagpamatuod sa usa ka kinabuhi nga giluwas sa grasya sa Dios. O gitawag ni siya mga kaigsunan og mga bunga, fruits of Christian graces, mga bunga sa Kristohanon nga grasya. O it suggests an idea that a person becomes mature in his journey. So kung makita ang mga bunga igsuon, kini nagpasabot nga ang maong tao mature na siya sa iyang espirituhanon nga kinabuhi. Ang Dios doon na siya matahom ug makalipay nga mga saad sa mga tao nga iyang gitawag. Sa Genesis kapitulo 12 bersikulo 2 nag-ingon, I will make you a great nation. Ako magahimo kanimo nga dako nga nasod. I will bless you. Ako magapanalangin kanimo. Make your name great. Magahimo sa imong ngalan nga dako, and you will be a blessings. Mao ni igsuon ang saad sa Dios ni Abraham nga iyang gitawag. I will make you a great nation. Meaning, Abraham would be popular. I will bless you. This is a promise of blessings. And the promise of God's blessings is holistic. Make your name great. Inila. Unsurpassable. And you will be a blessings. Mahimong panalangin ngadto sa uban. Mao ni ang saad sa Dios ngadto kang Abraham. Og nining kagabion mga kaigsunan, atong tun-an ang kultura o mga buhat sa mga tao nga gitawag sa Dios. Sa Genesis kapitulo 13 bersikulo 1 ug hangtod sa 18, naa diha ang sugilanon ug sa maong sugilanon atong kuhaan og mga ideya nga moserbi nga mao ang mensahe sa Ginoo kanato niining kagabion. Dili lang nako basahon mga kaigsunan ang mga passages, but I'm going to share to you this evening the principles, the acts, and the culture sa tao nga gitawag sa Ginoo. First, he was listening and valuing the given mandate. Actually, ang Dios nagtawag kang Abraham sa pagbiya gikan sa Mesopotamia paingon sa yuta nga saad. Og si Abraham naminaw siya og siya mihatag og bili sa sugo sa Ginoo. His listening ears enable him to get the information and the mandate to move. He was able to grasp the words verbatim that made him follow the hard marching order.
Mao ni ang gihimo ni Abraham. Siya naminaw ug siya naghatag og pagtagad sa sugo sa Dios. Mga kaigsunan, kung ikaw ug ako nagpuyo sa usa ka lugar nga diin establish na ang imong kinabuhi, doon na kay balay, nindot ng imong panginabuhi, unya tawgon ka sa Ginoo sa pag-adto sa usa ka lugar nga wala ka na sayod asa dapit. Tingali kung wa tay pagtuog, wa tay relasyon sa Ginoo, dili gud ta moadto mga kaigsunan. But for Abraham, iyang gitagaan og pagtagad ang marching order nga gihatag sa Ginoo ngadto kaniya. So the first acts and culture of a person called by God is to give ears and value the given mandate of God. O ang ikaduha, mga kaigsunin, nga buhat o kultura sa usa ka tawo nga gitawag sa Dios, mao kini life of unquestioning obedience. Makita kana siya sa Genesis kapitulo 12 bersikulo 4 ug sa Genesis kapitulo 13 bersikulo 1. Sa diha nga gitawag siya sa Dios, he moved without rationalization. Milakaw siya nga wala na nangayo og naghatag og daghan nga mga rason. He moved without murmuring and asking God's consideration to the given marching orders. He just simply follow and obey his Lord because he loved the Lord with all his heart. Siya igso nagkinabuhi og usa ka kinabuhi nga gitawag og unquestioning obedience to make the Lord happy. In short, he pleased the Lord who called him for a special purpose of putting him to summit and pinnacle of his journey. Ang ikatulo, mga kaigsunin, mga kaigalaan, nga culture and acts of the called is giving credence and importance of moving as a family. Si Abraham ra ang gitawag sa Ginoo. Wala gitawag apil ang asawa ni Abraham nga mao si Sarah. Apan sa diha nga gitawag si Abraham sa Ginoo, iyang gisultihan ang iyang asawa, darling, gitawag ko sa Ginoo. Papawaon kita dinhi sa atong gipuy-an og paadtuon ta sa yuta nga saad. Og kabalo mo mga kaigsunan ug mga kaigalaan, ang iyang asawa mikuyog uban niya. His wife supported his calling to move. I like Sarah. It is because he supported her husband, Abraham, sa buhat o sa pagpanawag sa Dios ni Abraham. His wife moved to without reasoning and justifying. Si Sarah, mga kaigsunin, wala siya nang hatag og rason, wala siya mi-justify. Wala siya nag-ingon, Abraham, di ko mukuyog. Abraham, pabilin lang ko din sa Mesopotamia. Ang iyang asawa igsuon, misuportar kang Abraham sa panawagan sa Dios ni Abraham, aron si Abraham epektibo siya sa buhat o sa panawagan sa Dios kaniya. Igsoon, si Sarah supported Abraham emotionally, and Sarah supported Abraham so that Abraham would be protected from moral fool. So giving credence and importance of moving as a family. Si Abraham o si Sarah, doon na sila gitawag mga kaigsunan og marital team in their call. They work and the journey together. So ang ikatulo nga buhat o culture sa usa ka tawo nga gitawag sa Dios, wala lain kundi mao kini, giving credence and importance of moving as a family. So this is a message for all ministerial workers, for all workers who are called to be part of the church, that we have to work together, we have to journey together, mga kaigsunin. Sa Mateo kapitulo 8 bersikulo 11, dunay records dinhi may tungod ni Abraham og ni Isaac og sa iyang apo nga mao si Jacob. Akong basahon og nag-ingon, and I say to you that many will come from the east and west and sit down with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. So igsoon, kining si Abraham, si Isaac, og si Jacob, amahan, anak, og apo, kini sila igsuon, gipronounce na ni Ginoong Hesus, nga siguro sila didto sa langit ng puloy-anan. The family of Abraham were blessed with obedient son and grandson, certain for heaven. Imagine, ang amahan malangit,
Ang anak malangit nga mao si Isaac, ang apo nga mao si Jacob malangit gihapon. Unya may anak pagod si Jacob nga buutan nga siguro pus langit, way lain kundi si Joseph. So the family of Abraham was blessed with obedient son, grandson, and they are certain for heaven. Kini sila mga kaigsunan, si Ginoong Hesus Gud mismo, the heavenly consular officer, ang naghatag og confirmation nga siguro sila sa langit ng puloy-anan. So someday at the coming of Jesus, there will be family togetherness bound for heaven as a result of giving credence and importance of moving and serving the Lord as a family. Ang ikaapat nga practice and culture of a man called by God is to practice earning wealth legally and a life free from embezzlement. Sumala sa record sa balaan nga kasulatan sa Genesis chapter 13 nga si Abraham was rich in silver, in livestock, and in gold. So dato kayo si Abraham. Igsoon o higala. The acquisition of material things of Abraham was gradual and it was a result of effort and time. Ang kabtangan, ang salapi ni Abraham was not ill-gotten wealth. It was not embezzled property and riches. Dili kini siya mga kaigsuunan kinawat, dili kini kinuha, wala kini na-acquire sa dili maayo nga paagi. Si Jeremiah, one of the major prophets, doon na siya gitawag og vivid point of acquiring wealth wrongly. Og siya miingon sa Jeremiah chapter 17 verse 11, as a partridge that broods but does not hatch, so is he who gets riches but not by right. It will leave him in the midst of his days, and at the end he will be a fool. Igsuon aron masabtan ni sa tanen, ako uning i-translate sa Binisaya nga nagingon. Sama sa usa ka buntog nga naglumlom sa itlog nga wala niya gipangitlog, mao ang usa ka tawo nga mahimong adunahan sa dili maayo nga paagi. Sa tunga-tunga sa iyang kinabuhi, mahanaw ang maong bahandi ug sa katapusan mahimo siyang buang. Friends, this is a nice message of God scribbled by Jeremiah that it's nice to acquire things rightly, because acquisition of things and wealth wrongly, it will make a person a fool. Mga kaigsunen ug mga kaigalaan, for my fellow ministers, for all workers of the church, akong ipahibalo sa inyo nga there are areas of downfall for ministers and for all workers. The first area of ministers' downfall is the word kwarta. Ang kwarta. Friends, take care of God's money. We have policy that those who embezzle church money are subject for termination. Ato nang hinumduman mga kaigsunan. So to our pastors, to our workers, let us be very careful to manage God's money. Because once we fail, remember that we are subject for termination. That's the first area of ministers' downfall. Ikaduha is another key. Gitawag og kwarto. Many were victim of this place. Abraham brought his wife for his protection from immorality and illicit relationship. Ikaw, fellow workers, ikaw ug ako gitawag sa Ginoo. Sa diha nga ikaw ug ako tawgon sa Ginoo to move, because we are a movement. It is paramount for us to follow the instruction. Og nindot kayo mga kaigsunen nga atong dadon ang atong mga hinigug mga asawa. Why? Because that is for our protection. Abraham brought his wife for his protection from immorality and illicit relationship. Og ang ikatulo nga area of ministers or workers' downfall is the word pride. Emotional pride, intellectual pride, and financial pride. Og mga kaigsunen, ang ikalima nga acts and culture of a cold person, makaplagan sa Genesis kapitulo 13 versikulo 4. Akong basahon ang pulong sa Dios nga nagingon, to the place of the altar which he had made there at first, and there Abraham called on the name of the Lord.
Friends, the called person will call on the Lord intentionally. Ang mga tao nga gitawag sa Dios maghimo og tinuyo nga pagtawag sa Dios pinagi sa pag-ampo. Kanunay siya mamalandong sa Ginoo, kanunay siya magahin og panahon alang sa Ginoo. Ug sumala sa balaan niya kasulatan that Abraham built an altar. Mao kini ang una nga gihimo ni Abraham. He built an altar. Mga kaigsunan, kining altar usa kini kaluna nga diin ikaw magagahin og panahon alang sa Ginoo pinagis pag-ampo. Magagahin og panahon sa Ginoo alang sa pagbasa sa iyang mga pulong. Magahin og panahon sa Ginoo alang sa pagpaminaw og matahom nga mga alawiton nga makapaduol nimo sa Dios. So Abraham built an altar. So Abraham had time for God. Doon na gud siya panahon sa Ginoo. Sa ako nang gikasulti sa inyo nga he had an intentional time for the Lord. He had time to worship God. Doon na siya panahon sa pagdaig sa Ginoo, sa pagsimba sa Ginoo. Mga kaigsunan, si Abraham nag-worship sa Ginoo in order for him to better him spiritually and for holistic growth. Ikaunom, nga gitawag og acts and culture sa mga tao nga gitawag sa Ginoo, makaplagan sa Genesis Kapitulo 13, versikulo 7 o versikulo 8. Og nag-ingon, there was a strife between the herdsmen of Abraham's livestock and the herdsmen of Lot's livestock. So Abraham said to Lot, please, let there be no strife between you and me, and between my herdsman and your herdsman, for we are brethren. Actually, mga igsoon, sa gitawag si Abraham sa Ginoo, wala lang siya nag-inusara. Iyang gidala ang iyang asawa, o iya sab gidala ang iyang pag-umangkon. Sa daghan nga mga parente ni Lot, parente ni Abraham, it was only Lot who joined with him in Abraham's journey. So, in other words, kini si Lot was a convert of Abraham. Both of them were rich. They had livestock. They were moneyed persons. Pero niabot mga kaigsunan ug mga kaigalaan ang panahon nga ang mga tao ni Abraham, mga tao ni Lot nag-away. Kabalo ba mo unsa ang issue sa ilang away? Ang issue yuta, sagbot ug tubig. Issue of real property. Issue of sagbot ug issue sa tubig mga kaigsunan. Dili makaigo ang sagbot, dili makaigo ang luna, tungod gamay ra ang luna mga kaigsunan. Busa nag-away ang ilang mga sulugoon. Pero kining tao nga gitawag sa Dios nga mao si Abraham, sa diha nga siya nasayod nga nag-away ang ilang mga sulugoon, ang gihimo ni Abraham, iyang giadto si Lot og iyang giingnan, Lot, dili ta mag-away hasta ang imong mga sulugoon kay kita mga igsuon. Kini diing mga igsuon, mga kaigsuonan, nindot kaayo nga dili mag-away. Nga kung dunay mga conflict, it should be resolved nicely. Dili dadon sa korte, dili dadon sa bisan asa nga mga levels aron makakaplag o gitawag og solusyon. Igsoon, ang buhat sa gitawag tao nga gitawag sa Ginoo way lain kundi initiates conflict resolution. Maghimo good og initiation. Dili pasagdan lang ang problema. Ang problema hatagan og pagdagad aron ang problema dili mudako. So ang mga tao nga gitawag sa Dios are a person who will initiate conflict resolution rather than ignoring the issue and making the issue big. Igsoon, sa ako nang gikasulti sa inyo nga si Abraham, he thought of coming to Lot for reconciliation. He was the first to move of making the problem ends. He initiated in coming to his nephew for settlement. He pacified to calm the upset emotion of the herdsmen. He taught on the importance of peace and living peaceably with men, especially family members, fellow travelers, fellow children of God, fellow believers and workers. Friends, ang balaang kasulatan nagsulti nga si Abraham, he was a proponent of peace. Ug ang balaang kasulatan nagsulti sa Matthew Kapitulo 5, versikulo 9 nga nag-ingon, blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. So Abraham was a child of God, a son of God, because
he was a pacifier for peace among the herdsmen of Abraham and the herdsmen of Lot. Igsoon o gigala, it's nice to be an initiator of peace. Si Kenny Rogers usa ka maayong mag-awit. Doon na siya awit nga gisulat nga nag-ingon, "Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away in trouble if you can. I'll promise you, dad, not to do the things you've done. I'll walk away in trouble if I can." Naani sa awit mga kaigsunan. So, igsoon, si Kenny Rogers iyang gisultihan ang iyang anak nga to go away in trouble. Ug may promise ang iyang anak nga naging, "I'll promise you, dad, not to do the things you've done. I'll walk away in trouble if I can." So, ang maong awit igsoon nag-ingon, he was considered as coward of the country. Why problema mga kaigsunan? Tawgon tang coward of the country. The most important is that you are a peacemaker. I am a peacemaker in order for you and for me to be called children of God. Friends, ikapito nga gitawag og acts and culture sa mga taong gitawag sa Ginoo mao kini practice other-orientedness. Unsa man ang practice other-orientedness? Atong kinabuhian nga other-oriented ta nga klase sa tao. Sa Genesis chapter 13 verse 9, doon na may problema, sa ako nang ikasulti, doon na may problema ang mga herdsmen ni Abraham o herdsmen ni Lot. Biduol si Abraham kang Lot o niingon si Abraham ni Lot, "Is not the whole land before you?" Nag-ingon si Abraham, "Please separate from me. If you take to the left, then I will go to the right. Or if you go to the right, then I will go to the left." Igsuon, wala nag-ingon si Abraham, "Lot, ulahi gidala ramang kanako dinhi, pag umangkon ramang kanako, ako mooy unag pili sa yuta nga gusto nako." Pero kabalo mo mga kaigsunan, si Abraham, he was other-oriented kind of person. Iyang gitagaan og pabor ang iyang pag-umangkon nga iyarang gidala paingon sa promised land. Pili Lot, adto kas wala, adto kus tuo, adto kas tuo, adto kus wala, adto kas patag, adto kus bukid. Mga kaigsuonen, sumala sa record sa balang nga kasulatan, gipili ni Lot nga iyang pag-umangkon igsuon ang patag because it was well-watered. Mga kaigsuonen, mga kaigalahan nga nagapaminaw karon, akong nakita dinhi that Abraham allowed and gave his nephew the first opportunity to choose. Iyagong gitagaan ang iyang pag-umangkon ug una nga kahigayunan sa pagpili. Supposedly ang unang mopili si Abraham kay siya uyuan. But Abraham practiced other-orientedness. This is just a piece of advice alang sa mga anak nga manununod sa mga real property sa inyong mga ginikanin. Kung pulo mo ka igsuon o magbahin-bahin na mo, if you want to follow this advice, well and good. But if not, no problem. Paulahi lang igsuon. Like Abraham of old. O kabalo mo unsay nahitabo? Abraham was blessed. He prepared to have the least, but he was blessed by God. Friends, other-oriented person is blessed by God multifacetedly. Ang mga tao nga other-oriented, ginapanalanginan sa Dios ug dagaya nga panalangin. Gibutang sa Ginoo si Abraham to the peak and apex level in his life's quest. He was saved, naluwas si Abraham, and there was no record, mga kaigsunan. Naluwas si Abraham ug ang iyang ngalan igsuon siguro sa langit nung puloy-ahanan. Gideclared siya ni Ginoong Hesus as heavenly citizen. Ang iyang pag-umangkon igsuon nga si Lot, there is no record of certainty for salvation. Wa man nag-ingon ang Biblia nga di siya maluwas, but there is no record. But the other-oriented kind of person in the person of Abraham, he is certain for heaven, mga kaigsunan. Friends, the properties of Abraham acquired through God's bequest remains. Ang property nga na-acquire ni Abraham nga gihatag sa Ginoo kaniya nagpabilin. Wala na wala gikan kaniya. The other were lost and nothing left even his family. Pero ang property ni Lot na dako kaayo iyang gibiyaan, wa siya nadala. Nawala pa ang iyang asawa, hasta ang iyang mga anak
giunay pa siya mga kaigsuunen. He was saved, naluwas si Abraham. Lot has no blessed assurance of the given promise of eternal life. Other-orientedness is a secret of maintaining and having gift endure. Kung kita other-oriented igsuon, mao ka na ang sikreto sa pagmintinar nga maato ang gasa o ang gasa mga panalangin nga atong maangkon magapabilin. You will have them and enjoy its blessings. Maangkon nato ang mga panalangin and we will be enjoying the blessings. And even your children will delight in them and benefit from them even you are not with them anymore. Bisan pag wala na ta sa atong mga kabataan, but they will be enjoying the blessings nga atong naangkon nga panunundon sa ato nga mga kabataan. Ikawalo nga acts and culture of the called is concludes this journey with God. Tapuson niya ang iyang journey with God. Iyang journey niya ng adlaw diha sa Ginoo. Genesis kapitulo 13 bersikulo 18 nag-ingon, Then Abraham moved his tent and went and dwelt by the terebinth trees of Mamre, which are in Hebron, and built an altar there to the Lord. Ang unang gihimo ni Abraham, nagtukod siya altar. Diin siya nagsimba sa Ginoo. O sa pagtapos sa iyang adlaw-adlaw nga buluhaton, gitapos ni Abraham ang iyang adlaw, pinaagi sa pagahin o panahon sa Ginoo. I like Abraham. He started his day with God and he ended his day with God. Sumao ni ang ikawalo nga gitawag og acts and culture of the called. Friends, he made God first. Iyang gihimo ang Ginoo nga una, the best and the last in his spiritual journey. Iyang gihimo ang Ginoo nga una, pinakamaayo o katapusan sa iyang kinabuhi. It is the secret of his strength in his journey in going to the promised land. Truly, he is a spiritual man who always made God the primary person to be with, to tarry, to linger, and the focus while having his journey. It is the ingredient why he remained in the work God called him. It is his secret of reaching the better place prepared for him. Mga kaigsunin, mga kaigalaan, kita mga Kristohanon, kita gitawag sa Ginoo. We are modern Abraham of old, called by God for a special purpose, separating from the world and its practices, called to bring somebody to the promised land for better living. Ingon nga mga tao nga gitawag sa Ginoo, we have acts and culture to do before attaining the better place prepared by God. Sa di pa tamo adto sa langit, mga kaigsunan, doon natin mga buhat o mga kultura nga atong himuon. Aron atong maangkon ang luna, nindot nga puloy-an nga giandam sa Ginoo alang nimo ug nako. You are called by God for a special purpose. You were called by God to take up ministry. You were called by God to be in the work where you are in at present. You were called by God to be His ambassadors as Bible workers in the place God has assigned you to be. You were called by God to be a mission Bible worker. You were called by God to be an intern. You were called by God to be a regular worker. You were called by God to be a member of the church, to be a member of God's family. We are modern Abraham of old, called by God for a special purpose of separating from the world and its practices. Mga kaigsunan, niining kagabihion, atong hinumduman, nga ikaw ug ako, gitawag sa Ginoo, ug doon na siya ipabuhat sa matag usa kanato. Sila importante kaayo. They are the following. First, practice and culture of the called, listening and valuing the given mandate. Number 2, life of unquestioning obedience. Ikatulo, making credence and importance of moving as a family. Ikaapat, practice earning wealth legally and a life free from embezzlement. Gives prominence to spirituality. Initiates conflict resolution. Practice other-orientedness. Concludes this journey with God. Mga kaigsunan, kining 8 kabuok nga mga acts and culture of the called, ato ning hinumduman o pinaagi sa tabang sa Dios atong kinabuhian. Kay gitawag kini siya og fruitage of being saved
by God's grace. Igsoon, let us make our calling and election sure. Atong sigurohon mga kaigsunan. Ikaw, ako, gitawag sa Ginoo. Doon natin mga buluhaton, ang atong himuon, atong sundon ang mga instructions sa Ginoo for you and for me to be certain sa atong future migration sa langit ng puloy-anan. Atong idungo atong mga ulos paghampo. Ginoong Dios, salamat nga ikaw nagluwas kanamo sa imong grasya. Salamat nga ikaw nagtawag sa matag usa kanamo. Ug salamat nga ikaw nagtudlo kanamo og matahom nga mga pagtulunan. Nagampo kunimo nga kaming tanan imong tabangan. Tabangan sa pagkinabuhi nga Kristohanon. Tabangan nga magkinabuhi nga uyon kanunay sa imong kabubuton. Tabangan nga magsunod sa imong mga tulumanon. Ug niining kagabihon, panalangini kaming tanan nga nagatan-aw karon ug nagapaminaw niining maong programa. Hinaut amahan nga kaming tanan imong hatagan og dugang pagtuo. Hatagan og kusog, hatagan og kasing-kasing nga masinulundon. Salamat Ginoo nga naminaw ka sa among mga pagdaig ug mga pangalyupo. Amo ning gihangyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Through the eyes of an orphan, we see pain here on earth. All the hunger and starvation this world is going through. There are wars everywhere, people dying here and there, but there is hope. It's not the end. We are bound for glory. This is not our home. This is not where we belong. God prepared a place for us to be happy eternally. One day we'll be there with His bright glory to share. There will be no sorrow, there will be no pain. There we will see Jesus face to face. At times our problems just get too much, and we feel like giving up when we've really fought the hardest, yet we fail in the end. Our friends have gone away, everything seems just in vain, but there is hope. It's not the end. We're bound for glory. This is not our home. This is not where we belong. God prepared a place for us to be happy eternally. One day we'll be there with His bright glory to share. There will be no sorrow, there will be no pain. There we will see Jesus face to face. We all desire to live in a perfect world. It may not seem, but we're heading there. This is not our home. This is not where we belong. God prepared a place for us to be happy eternally.